Magandang gabi sa lahat sa ating tagapakinig ng ating kwento. Ngayong gabi, ang inyong maririnig na kwento ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Pero bago natin simulan ang kwento, please like, subscribe, and hit the notification bell below para ma-notify kayo pag nag-upload kami ng bagong kwentong katatakutan. Ako pala si John Ray Bernard Visa. Ang aking ibabahagi ang aming karanasan nung kami ay sinusundan ng aswang. Nung una, hindi kami naniniwala sa mga kwentong aswang. Hanggang sa kami na mismo ang nakakita. Nung unang panahon, nung mga bata pa kami, hindi kami naniniwala sa mga aswang na kwento. At dumating ang oras na kami na mismo ang nakakita ng dalawang mata. Doon na ako naniniwala na may ganong nilalang sa paligid natin. Yempuhan lang ang pagpapakita nila. Dati, tunog lang ang naririnig ko. At sa panahon na buntis ang aking ina sa aming bunsong babae, tuwing gabi na lang may kumakaluskos sa aming bubong na para ba may gumagapang na nilalang na para bang may balak pumasok sa bahay. Maririnig mo yung kuko na parang kumakaluskos sa yero. Kaya minsan kumukuha kami ng tabla ng kahoy para masundot ang nilalang sa taas ng bubong namin. Agad naman itong titila yung kaluskos at pagkailang minuto ay babalik na naman ito. Pero nung mga time na yan, tunog lang talaga ang maririnig namin. Dahil nga daw sa mga aswang, ang pang-amoy nila sa mga buntis ay parang langka na hinog. Lalo na kapag ito'y nasa tiyan ng kanyang ina. At makalipas ang ilang buwan, nanganak na ang aming ina sa aming bunsong kapatid na babae. At dun na nga. At eto na nga. Nung gabing yun, habang binabantayan ng aking kuya yung kapatid namin, nakatulog ito sa tabi niya. At nang maalimpungatan ang kuya ko, nagising na lang ito bigla at saktong nakatingin ito sa bintana namin. At laking gulat niya na makita niya ang isang nilalang na nanlilisik ang mata na parang gustong pumasok sa bahay. At sa mga oras na yon, di makapagsalita ang kuya ko na para bang nag-stuck up. Na para gusto niyang sumigaw na mga panahon na iyon, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nakatitig lang siya sa aswang sa bintana. Pero wala siyang magawa noong mga oras na yon, ay kundi ang matulala na lang sa nakita. Agad naman pumasok ang aming ama sabay umalis yung aswang. Nagulat ang aming ama bakit daw tulala ang aming kuya na pinagpapawisan. At doon na nga nagkwento ang aming kuya sa kanyang nakita. Maaring magbahagi ng inyong kwento para maitampok ito sa aming channel. Mag-send lang ng inyong kwento sa aming email address.